Nararamdaman mo ba minsan na parang may apoy sa loob ng iyong kasukasuan? Yung tipong simpleng pag-angat ng braso, paglakad ng ilang hakbang, o paghawak ng baso ay parang may karayom na tumutusok sa buto at laman mo. Kung oo, baka may rayuma o arthritis ka na. At alam mo ba na hindi lang edad o pagod ang nagpapalala ng sakit na ito, kundi pati mismong pagkain na araw-araw nating nilalagay sa mesa. Kaya ang tanong ngayon, ano nga ba ang mga pagkaing dapat mong iwasan para hindi ka na laging nilalamon ng kirot? Ang sagot, dito mismo sa video na ito. Kung ikaw ay nasa edad 70 o higit pa, alam kong hindi biro ang gumising araw-araw na may kasamang sakit sa kasukasuan. At bilang lolo o lola na gusto pa ring maging aktibo para sa pamilya, para sa apo, at para sa sarili, napakahalaga na alam mo kung alin ang mga pagkain na nakakatulong at alin ang tahimik na sumisira sa katawan mo. Hindi sapat na umasa lang sa gamot, kasi kahit anong dami ng iniinom na maintenance, kung mali pa rin ang kinakain mo, parang binabaliwala lang lahat ng pagsisikap. Ang pagkain ay pwedeng maging gamot, pero maaari rin itong maging lason. Kaya sa unang bahagi ng seryeng ito, pag-uusapan natin ang unang 3 klase ng pagkain na dapat mong iwasan kung ikaw ay may rayuma o arthritis. At habang nakikinig ka, isipin mo kung alin dito ang madalas mong kainin, dahil baka ito na ang sagot kung bakit hindi gumagaling ang sakit na matagal mo nang iniinda. Unahin natin ang isa sa pinakakaraniwang pagkain sa hapag ng mga Pilipino, matatabang karne at processed meat. Oo, kasama dito ang hotdog na paborito ng mga bata, ang longganisa sa umaga, ang bacon na nakakaengganyo, at ang corned beef na laging nakaimbak sa kusina. Pero sa kabila ng sarap, ang mga pagkaing ito ay puno ng saturated fats, preservatives, at sodium na nagpapalakas ng inflammation. Ibig sabihin, habang ini-enjoy mo ang lasa, tahimik namang lumalala ang pamamaga sa kasukasuan mo. May mga pasyente akong nakausap dati na nagsabing tuwing linggo ng fiesta o kapag lagi silang kumakain ng ganitong pagkain, halos hindi sila makabangon kinabukasan sa sobrang kirot. Pero noong natutunan nilang bawasan o iwasan ito, nagkaroon sila ng ginhawa at nakalakad ng mas magaan. Ang alternatibo, pumili ng mas natural na karne tulad ng manok o isda. Mas mababa ang taba, mas mataas ang protina, at hindi gaanong nagpapalala ng rayuma. Pangalawa, pag-usapan natin ang asukal. Sino ba naman ang hindi mahilig sa matatamis? Soft drinks, cake, biskwit, candy, pati na rin kape na punong-puno ng asukal. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang sobrang asukal ay parang gasolina sa apoy ng arthritis. Kapag mataas ang blood sugar mo, mas mabilis ring lumalala ang pamamaga ng kasukasuan. Kaya imbes na gumaling, lalo kang pinaparusahan ng matamis na kinain mo. May mga pag-aaral na nagpakita na ang mga taong mahilig sa matatamis ay mas madalas magkaroon ng matinding arthritis flare-ups. Pero huwag kang mag-alala, hindi ibig sabihin na wala ka ng karapatang tumikim ng matamis. Ang sikreto ay piliin ang natural na tamis mula sa prutas gaya ng saging, papaya at mangga. Hindi lang ito ligtas, mas marami ring sustansya na makakatulong sa katawan. Pangatlo, isa sa pinaka-nakakagulat para sa marami, sobrang alat. Sa kultura natin mahilig tayo sa tuyo, daing, bagoong at pati na rin instant noodles. Pero tandaan, lahat ng ito ay may napakataas na sodium content. Ang sobrang alat ay nagdudulot ng water retention na siyang nagpapabigat at nagpapasakit ng kasukasuan. Kung iniisip mo kung bakit tuwing gabi ay namamaga ang tuhod mo o hirap kang igalaw ang iyong kamay, baka dahil sa paborito mong instant noodles o tuyo sa umaga. Subukan mong bawasan at palitan ng herbs at spices tulad ng bawang, luya, sibuyas, at paminta. Bukod sa pampalasa, nakakatulong pa itong natural na bawasan ng inflammation. Ngayon baka iniisip mo, paano naman ang buhay ko kung bawal na lahat ng masarap? Ang totoo, hindi lahat ng masarap ay masama. Ang totoo,
Mas masarap ang pakiramdam ng katawan kapag hindi mo iniinda ang sakit. Mas masarap ang pagtulog kung hindi namamaga ang tuhod. Mas masarap ang umaga kung kaya mong igalaw ang iyong kamay nang walang kirot. Ang bawat pag-iwas sa maling pagkain ay isang hakbang palapit sa mas maginhawang buhay. At hindi mo kailangang gawin agad-agad. Simulan mo lang sa maliit na pagbabago. Halimbawa, kung dati ay araw-araw kang umiinom ng soft drinks, gawin mo itong 1 beses sa 1 linggo. Kung dati ay 2 hotdog ang kinakain mo, bawasan mo ng 1 at palitan ng itlog o gulay. Ang mga maliliit na pagbabago ay nagbubunga ng malaking epekto sa kalaunan. Huwag mo ring kalimutan na hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Ang nakakasama kay Pedro ay maaaring hindi ganoon kalala ang epekto kay Juan. Kaya pinakamahalaga na obserbahan ang iyong sarili. Kung napansin mong tuwing kumakain ka ng isang partikular na pagkain, ay lumalala ang sakit sa iyong kasukasuan, kinabukasan, tandaan mo iyon at subukang iwasan. Ang katawan mo mismo ang pinakamagaling na guro kung alam mo lang kung paano makikinig. Habang tinatalakay natin ang mga pagkain na bawal, tandaan na hindi ito para ipagkait ang kaligayahan sa pagkain. Ito ay para ibalik ang kaligayahan sa paggalaw. Dahil ano ba ang halaga ng pagkain ng paborito mong bakon kung kapalit naman ay hindi ka makalakad ng maayos? Ano ang halaga ng sobrang tamis kung kapalit naman ay ilang oras ng kirot? Sa tamang pagpili ng pagkain, pwede mong balansehin ang kaligayahan ng panlasa at ang kaginhawaan ng katawan. Kaya sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan naman natin ang iba pang pagkain na baka hindi mo akalaing nakakapagpalala ng iyong rayuma. Mas magugulat ka dahil may ilang healthy na pagkain na minsan pala ay hindi bagay sa may arthritis. Kaya huwag kang aalis. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso kang gustong gumaan ang pakiramdam mo. Kaya gawin natin itong mas masaya. Comment iwas alat asukal sa baba para makita kung kasama ka pa rin. Alam mo ba na minsan, kahit yung iniisip nating healthy, ay pwede ring makasama sa may rayuma? Oo, totoo yan. Kaya importante na hindi lang basta sumusunod sa uso o sinasabi ng kapitbahay, kundi talagang alam natin kung ano ang epekto ng pagkain sa ating katawan. Minsan kasi, hindi naman lahat ng pagkain ay bagay para sa kondisyon ng seniors, lalo na kung may arthritis o rayuma na. Kaya ngayon, tutuloy tayo sa susunod na mga pagkain na dapat mong bantayan at iwasan. At baka dito mo matuklasan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili ang sakit na matagal mo nang iniinda. Isa sa mga madalas hindi naiisip ay ang prito o fried foods. Alam nating lahat na masarap ang pritong manok, lumpia, turon, at halos lahat ng bagay na dumadaan sa kumukulong mantika. Pero, lolo at lola, dito nagmumula ang tinatawag na trans fats. Ang mantikang paulit-ulit na ginagamit sa pagluluto ay naglalabas ng kemikal na lalo pang nagpapalala ng pamamaga. Ibig sabihin, habang ini-enjoy mo ang crispy na pagkain, unti-unti namang pinapalala nito ang sakit sa tuhod, balikat at mga daliri mo. May isang lola akong nakausap na halos araw-araw nagpiprito dahil praktikal at mabilis. Pero nang palitan niya ng steam at inihaw ang pagluluto, unti-unti niyang naramdaman na mas madali nang itaas ang kanyang kamay at hindi na ganun kasakit ang tuhod. Totoo, masarap ang prito, pero mas masarap ang pakiramdam na walang kirot. Susunod, tingnan natin ang dairy products tulad ng gatas, keso at ice cream. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang malakas sa buto ang gatas at totoo naman iyon sa kabataan. Pero kapag may arthritis ka na, iba na ang laban. May ilang tao na nakakaranas ng mas matinding pamamaga kapag madalas silang umiinom ng dairy. Ang dahilan, may mga protina sa gatas na nakakapag-trigger ng inflammatory response sa katawan ng ilang tao. Hindi ibig sabihin na lahat ng seniors ay bawal sa gatas. Pero kung napapansin mong mas sumasakit ang iyong kasukasuan pagkatapos ng ice cream o keso, baka ito ang rason. Ang alternatibo ay subukan ang soy milk o almond milk na mas magaan sa katawan at hindi ganoon ka-triggering sa inflammation.
Isa pa na dapat nating pag-usapan ay ang white bread at refined carbohydrates. Madalas natin itong nakikita sa tinapay, puting kanin at biskwit. Ang problema, mabilis itong nagiging sugar sa katawan at alam na natin na ang sobrang asukal ay nagpapalala ng arthritis. Kapag madalas kang kumakain ng ganito, mabilis ding tumataas ang blood sugar mo at nagiging dahilan ng inflammation. May isang lolo akong nakausap na araw-araw puting tinapay ang almusal. Pero nang lumipat siya sa whole grain bread at oatmeal, napansin niyang hindi na ganoon kasakit ang kanyang mga kamay tuwing umaga. Minsan, maliit na pagbabago lang talaga ang kailangan para makaramdam ng ginhawa. Hindi rin dapat balewalain ng alkohol. Oo, marami sa atin ang sanay sa isang basong alak tuwing may handaan o kahit simpleng tagay kasama ang mga kaibigan. Pero para sa seniors na may rayuma, ang alak ay parang dagdag na apoy sa lumiliyab na inflammation. Hindi lang nito pinapalala ang pananakit, nakakaapekto rin ito sa bisa ng mga gamot na iniinom para sa arthritis. Kaya kung seryoso kang gustong gumaan ang pakiramdam, mas mainam na bawasan o tuluyang iwasan ang alak. May mga lolo't lola akong kilala na dati, halos gabi-gabi may tagay. Pero nang itigil nila, naging mas magaan ang katawan at mas nakakatulog pa sila ng mahimbing. Ngayon baka iniisip mo, ang dami namang bawal, ano pa bang pwede kong kainin? Tandaan mo, hindi natin tinatanggal lahat ng masarap. Ang ginagawa natin ay pinapalitan lang ng mas mabuting alternatibo. Imbes na prito, subukan ang nilaga, inihaw o steamed. Imbes na ice cream, subukan ang frozen fruits. Imbes na white bread, kumain ng whole grain. Imbes na alak, piliin ng tubig, salabat o tsaa. Hindi lang ito maganda para sa arthritis, maganda rin ito para sa puso, bato at iba pang bahagi ng katawan mo. Mahalaga ring tandaan na hindi agad-agad mawawala ang sakit. Ang katawan ay parang halaman, kailangan ng oras para gumanda ulit kapag inaalagaan. Kapag sinimulan mong bawasan ang mga bawal na pagkain, hindi ibig sabihin na bukas ay wala ka nang mararamdaman. Pero kung tuloy-tuloy mong gagawin, makikita mo na sa loob ng ilang linggo o buwan, mas gumagaan ang katawan at mas nagiging madali ang pagkilos. Ang sikreto dito ay consistency. Hindi sapat ang isang linggo ng iwas, tapos babalik ulit sa dati. Dapat tuloy-tuloy at may disiplina para maramdaman mo ang tunay na ginhawa. Isa pang tip, huwag mong gawing parang parusa ang pag-iwas sa mga bawal. Gawin mo itong challenge na may kasamang kasiyahan. Halimbawa, kung dati puro pritong pagkain ang nasa mesa, subukan mong lutuin ang mga gulay sa iba't ibang paraan para hindi ka magsawa. Kung dati puro puting tinapay, subukan mong mag-imbento ng mas masarap na kombinasyon ng whole grain at prutas. Gawin mo itong parang laro para hindi mabigat sa pakiramdam. Tandaan, hindi lang ikaw ang makikinabang. Pati pamilya mo rin dahil mas matagal kang makakasama sa kanila. At dito papasok ang pinakamahalagang bagay, ang mindset. Kung iisipin mong parusa ang bawat bawal, laging mabigat ang loob mo. Pero kung iisipin mong ito ay alaga para sa sarili, mas madali itong sundin. Tandaan mo, bawat kagat ng tamang pagkain ay dagdag na oras para makapaglakad ka kasama ang apo mo, makapagkwentuhan ka sa kapitbahay, at makapagdiwang ka pa ng maraming Pasko na walang iniindang sakit. Ang bawat iwas ay hindi pagkawala, kundi dagdag na pagkakataon para mabuhay ng mas magaan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mas nakakagulat pang pagkain na akala mo ay ligtas pero pwede palang makasama sa may rayuma. Kaya huwag kang aalis dahil baka ito na ang matagal mo nang hinahanap na kasagutan kung bakit hindi gumiginhawa ang pakiramdam mo. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso kang gustong gumaan ang katawan at mas gumanda ang galaw mo. Kaya ngayon, iwan ka ng simpleng tanong. Comment iwas prito dairy sa baba para malaman kung kasama ka pa rin. Na-experience mo na ba yung pakiramdam na parang lahat ng ginagawa mo ay tama na? Iniwasan mo na ang maalat, binawasan ang matatamis,
at nilimitahan ng prito. Pero bakit parang may kirot pa rin? Alam mo ba, minsan hindi lang obvious na pagkain ang problema. May mga bagay na inaakala nating ligtas at minsan pa nga ay sinasabi ng iba na healthy, pero para sa may rayuma at arthritis, pwedeng magdulot pa rin ng pananakit. Kaya ngayong bahagi ng ating serye, sisilipin natin ang ilan pang pagkain na nakakalito. Mga pagkaing akala mo'y mabuti, pero baka sila pala ang dahilan kung bakit hindi ka gumiginhawa. Unahin natin ang kamatis at nightshade vegetables tulad ng talong, sili at patatas. Karaniwan nating ginagamit ang mga ito sa lutong bahay. Sinigang na may kamatis, tortang talong, adobong may sili, at kung ano-ano pa. Pero ayon sa ilang eksperto at karanasan ng maraming seniors, may mga tao na mas lumalala ang arthritis kapag madalas silang kumakain ng mga gulay na ito. Ang dahilan ay ang solanine, isang chemical na natural na matatagpuan sa mga nightshade vegetables. Para sa iba, wala itong epekto. Pero para sa mga sensitibo ang kasukasuan, pwede nitong palalain ng pamamaga at kirot. May nakausap akong lolo na dati araw-araw may talong sa mesa. Pero simula nang bawasan niya ito, napansin niyang mas madali nang kumilos ang kanyang mga tuhod. Hindi ko sinasabi na bawal na sa lahat. Pero kung napapansin mong sumasakit ang kasukasuan mo pagkatapos ng pagkain na may kamatis o talong, baka oras na para bawasan ito at obserbahan ang resulta. Susunod, pag-usapan natin ang matatabang pagkain mula sa dairy at fast food. Oo, natalakay na natin ang dairy products, pero may isa pang aspeto na kailangan nating bigyang pansin, ang mga pagkain na sagana sa omega-6 fatty acids. Karaniwan itong matatagpuan sa mga cooking oil na ginagamit sa fast food chains at mga instant fried snacks. Ang problema, ang sobrang omega-6 ay nagbubunsod ng imbalance sa katawan. Mas lalo nitong pinalalakas ang inflammatory response. Kaya imbes na makatulong, lalo lang itong nagiging trigger ng arthritis. Kaya kung dati madalas kang tumambay sa fast food kasama ang pamilya, baka oras na para piliin ang mas ligtas na alternatibo. Masarap pa rin ang handaan kahit inihaw o nilaga, ang nasa mesa kaysa puro prito at mamantika. Isa pa na madalas nating hindi napapansin ay ang processed snacks at chips. Sino ba naman ang hindi natutuksong kumain ng chichirya habang nanonood ng TV o nakikipagkwentuhan? Pero alam mo ba na bukod sa sobrang alat, mataas din sa artificial additives ang mga ito. At ang bawat additive, bawat preservative, ay parang dagdag pahirap sa katawan ng senior na may rayuma. May kausap akong lola na mahilig sa chichirya kahit gabi. Pero nang ipinatigil ito ng kanyang doktor at pinalitan ng prutas, mas gumaan daw ang kanyang pagtulog at hindi na ganoon kasakit ang kanyang balikat pagkagising. Kung mahilig ka rin dito, baka ito ang tamang panahon para palitan ng mas sustansyang merienda tulad ng mani, prutas o kahit kamote. Ngayon baka tinatanong mo, bakit naman may kilala akong kumakain ng kamatis, prito at chichirya pero hindi naman sumasakit ang kasukasuan? Ang totoo, iba-iba ang katawan ng tao. Ang rayuma at arthritis ay parang fingerprint. May sariling pattern at reaksyon ang bawat isa. Ang mahalaga ay kilalanin mo ang sarili mong katawan. Tandaan mo, hindi ito kompetisyon kung sino ang mas matibay. Ito ay tungkol sa pagbibigay respeto sa iyong kalusugan at sa kakayahan mong pumili ng mas mabuting pamumuhay. At dito papasok ang mas malalim na dahilan kung bakit natin tinatalakay lahat ng ito. Hindi lang para sabihing, bawal ka dito, bawal ka diyan, kundi para bigyan ka ng kapangyarihan na magdesisyon para sa sarili mong kalusugan. Dahil kapag ikaw mismo ang may alam kung alin ang nakakasama, mas madali mong mapoprotektahan ang sarili mo laban sa sakit. Ang bawat iwas mo sa maling pagkain ay isang panalo. Panalo para sa katawan, panalo para sa isip, at panalo para sa pamilya na umaasa sa iyo. Kaya mahalagang isipin ito bilang investment. Hindi investment sa pera, kundi investment sa lakas at ginhawa. Isipin mo, kung iiwasan mo ang mga pagkaing nagpapalala ng arthritis ngayon, makakatipid ka rin sa gamot at doktor sa mga susunod na taon. Mas mahalaga pa, makakakuha ka ng dagdag oras na walang sakit kasama ang mga mahal mo.
Hindi ba't mas sulit iyon kaysa sa panandali ang sarap ng pagkain? May isa pa akong gustong ipaalala. Hydration. Oo, hindi pagkain pero malaking parte ng usapan. Ang sobrang alat at processed food ay nakaka-dehydrate ng katawan. At kapag kulang ka sa tubig, mas masakit ang kasukasuan. Parang makina na walang langis, mas mabilis itong masira. Kaya kung gusto mong mas gumaan ang pakiramdam, siguraduhing uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ito ang pinakamadaling paraan para tulungan ang iyong mga buto at kasukasuan. Kaya ngayong tapos na nating talakayin ang ilan pang pagkain na dapat mong bantayan. Mula sa kamatis at talong, hanggang sa chichirya at sobrang mamantika. Isipin mo kung alin sa mga ito ang parte ng iyong araw-araw na diet. Dahil baka hindi mo napapansin, sila pala ang dahilan kung bakit hindi ka makagalaw ng maayos. Sa susunod na bahagi ng ating video, dadalhin naman kita sa mga praktikal na hakbang kung paano mo mapapalitan ang mga bawal na pagkain. Hindi lang basta bawal, kundi may masarap at masustansyang alternatibo. Dahil ang totoo, hindi kailangan maging mapait ang buhay kahit umiwas sa mga nakakasama. Kaya, huwag kang aalis dahil baka dito mo makita na hindi lang ginhawa kundi kasiyahan pa ang kapalit ng tamang pagpili ng pagkain. Kung nakikinig ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso kang gusto ng mas mahabang buhay na walang iniindang kirot. Kaya para makita kong kasama ka pa rin sa laban na ito, comment, iwas talong chips sa baba. Na-realize mo ba na minsan ang pinakamahirap ay hindi ang pag-iwas kundi ang tanong na, ano na lang ang kakainin ko kung bawal ang halos lahat ng paborito ko? Totoo, lolo at lola. Yan ang pinakamadalas na hinaing ng maraming may arthritis. Hindi naman kasi sapat na sabing huwag kainin. Ang mas mahalaga, malaman kung ano ang pwede mong ipalit na masarap pa rin, pero hindi nagpapalala ng sakit. Kaya sa bahaging ito, bibigyan kita ng mga praktikal na hakbang at alternatibong pwedeng gawing parte ng araw-araw na pagkain mo para hindi mo maramdaman na pinaparusahan ka, kundi binibigyan ka ng bagong pagkakataon na maging mas malusog. Halimbawa, kung dati ay mahilig ka sa pritong pagkain tulad ng manok, baboy o isda, subukan mong lutuin ito sa ibang paraan. Ang inihaw na manok na may kaunting herbs at kalamansi ay hindi lang masarap, mas ligtas din para sa kasukasuan. Kung hilig mo naman ng isda, subukan ng paksiw o pinasingawan. Ang lasa ay nandoon pa rin, pero wala ang trans fats na nagdudulot ng pamamaga. May kilala akong lola na dati ay hindi makakain kung walang pritong tuyo. Pero nang sinubukan niyang istimang isda na may luya at sibuyas, mas nagustuhan niya pa dahil mas presko ang lasa at mas magaan sa katawan. Kung ikaw naman ay mahilig sa matatamis imbes na cake, ice cream at soft drinks, piliin ang prutas bilang dessert. Isang malamig na saging o mangga ay sapat na para mabusog ang matamis mong panlasa. At kung gusto mo talaga ng parang ice cream, subukan mong i-freeze ang saging at durugin ito para maging parang banana ice cream. Marami ng seniors ang natutong gawin ito at nagulat sila na hindi lang masarap, nakatulong pa sa kanilang arthritis dahil walang refined sugar na nagpapalala ng inflammation. Sa tinapay at kanin naman, mas mainam kung lilipat ka sa whole grain o brown rice. Totoo, mas mahal ng kaunti at hindi ganoon katamis sa panlasa. Pero isipin mo na lang na bawat subo ay dagdag proteksyon laban sa sakit. Kung gusto mo talagang mag-transition ng hindi biglaan, pwede mong paghaluin muna ang kalahating puting kanin at kalahating brown rice hanggang masanay ang panlasa mo. May isang lolo akong nakilala na dati hindi makakain kung walang puting kanin. Pero nang unti-unti niyang pinalitan ng brown rice, mas nagaan ang katawan at hindi na ganoon kabilis sumakit ang kanyang balikat tuwing gabi. Sa snacks naman, kung dati ay puro chichirya ang kasama mo sa panonood ng TV, subukan mong palitan ito ng mani, prutas o kamote. Hindi lang ito mura at madaling hanapin sa palengke, mas marami pa itong sustansya na makakatulong sa katawan. Ang mani ay may healthy fats, ang kamote ay may fiber, at ang prutas ay may natural na antioxidants na lumalaban sa pamamaga. Ang simpleng pagpapalit ng snack
ay malaking tulong para hindi lumala ang arthritis. Para sa mga mahilig sa alat tulad ng bagoong tuyo at instant noodles, pwede mo itong palitan ng mga natural na pampalasa. Subukan ang luya, sibuyas, bawang at paminta. Alam mo ba na ang luya ay may natural anti-inflammatory properties? Kaya hindi lang siya pampalasa, nakakatulong din itong bawasan ang pananakit ng kasukasuan. Sa umpisa baka mahirapan kang tanggapin dahil iba ang lasa, pero kapag nasanay ka, mapapansin mong mas gumaan ang pakiramdam mo kumpara sa dati. Ang mga pagbabagong ito ay hindi kailangang gawin sabay-sabay. Ang sikreto ay unti-unti. Hindi mo kailangang gisingin ang sarili mo bukas na biglang lahat ay bago na. Maaari kang magsimula sa maliit, bawasan ang prito ngayong linggo, tapos dagdagan ng prutas sa susunod. Kapag naramdaman mo ang ginhawa, mas maengganyo kang ituloy. Ang katawan natin ay marunong magpasalamat sa bawat maliit na hakbang na ginagawa natin para sa kanya. At tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagkawala ng kasayahan sa pagkain, kundi tungkol sa pagdagdag ng kasayahan sa buhay. Ano ang mas mahalaga? 5 minuto ng sarap sa bibig o ilang oras na masakit ang tuhod at balikat? Ano ang mas masarap? Isang platong pritong pagkain ngayon o isang linggong nakakalakad ka ng walang iniindang kirot? Ang pagpili ay nasa iyo at bawat tamang desisyon ay dagdag lakas, dagdag saya at dagdag buhay. Sa totoo lang, malaking tulong ang pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya. Mas madali ang transition kung kasama mo silang kumain ng masustansya. Kung nakikita ng apo mo na ikaw ay kumakain ng gulay, mas malaki ang posibilidad na gagayahin ka rin niya. Kaya hindi lang sarili mong kalusugan ang nababago, pati pamilya mo ay natuturuan mong alagaan ang kanilang katawan. Ito ang magandang pamana ng isang lolo o lola, ang pagpapakita na ang kalusugan ay kayamanang dapat pahalagahan. Kaya ngayong alam mo na ang mga pwede mong ipalit sa mga bawal, subukan mong gawin ito ngayong linggo. Gumawa ng plano, 1 araw walang prito, 1 araw whole grain bread, 1 araw prutas ang dessert. Hindi mo mamamalayan, unti-unting nagbabago ang katawan at nagiging mas magaan ang pakiramdam mo. At kapag naramdaman mo ang kaibahan, iyon ang pinakamalaking reward na hindi mabibili ng pera. Sa susunod na bahagi ng ating video, magbibigay pa ako ng dagdag na tips kung paano ka magpapatuloy sa ganitong lifestyle. Mga paraan para manatili kang motivated kahit may mga tukso at paborito ka pang gustong balikan. Dahil ang totoo, hindi lang katawan ang kalaban dito kundi ang isip. Kaya ihahanda kita kung paano mapapanatili ang disiplina at kasiyahan habang inaalagaan ang sarili. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso kang magpalit ng masustansya kaysa bawal. Kaya para makita kong kasama ka pa rin, comment palit masustansya laban sa baba. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming seniors na may rheuma o arthritis? Akala nila wala na silang magagawa kundi tiisin na lang ang sakit. Pero hindi totoo yun. Dahil kahit may edad ka na, may kapangyarihan ka pa ring baguhin ang takbo ng iyong kalusugan. At isa sa pinakamadaling paraan ay ang pag-iwas sa mga pagkain na unti-unting sumisira sa iyong mga kasukasuan. Kaya ngayong nasa huling bahagi na tayo ng seryeng ito, balikan natin ang mga natutunan mo at bigyan ka ng inspirasyon para magpatuloy sa tamang landas. Kung matatandaan mo, nagsimula tayo sa mga matatabang karne at processed meat na paborito ng marami pero malakas magdulot ng pamamaga. Sumunod ang mga matatamis na kahit nakakaaliw sa panlasa ay gasolina naman sa apoy ng arthritis. Huwag ring kalimutan ang sobrang alat mula sa tuyo, bagoong, at instant noodles na nagdadagdag ng water retention at pamamaga. Tinalakay rin natin ang mga pagkain tulad ng pritong pagkain, dairy products, white bread, at alcohol. Lahat ng ito ay nagiging dagdag pahirap sa kasukasuan. Hindi rin natin pinalampas ang kamatis, talong, at iba pang nightshade vegetables na para sa ilan ay nagdudulot ng mas matinding kirot. Dagdag pa ang mga processed snacks at chips
na tahimik na nagpapabigat ng katawan at nagpapalala ng sakit. Pero hindi dito nagtatapos. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang natutunan mong palitan ang mga bawal ng masustansya at mas ligtas na alternatibo. Inihaw, steamed at nilagang pagkain imbes na prito. Prutas imbes na ice cream o soft drinks. Brown rice imbes na puting kanin. Mani, prutas o kamote imbes na chichirya. Herbs tulad ng bawang, luya at sibuyas imbes na sobrang asin. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ay may malaking balik sa kalusugan. Ngayon baka iniisip mo, kaya ko pa ba talaga? Oo, kaya mo pa. Dahil ang pagbabago ay hindi lang para sa bata. Kung ikaw ay nasa edad 70, 75 o kahit 80, tandaan mo, bawat araw ay pagkakataon pa ring alagaan ang sarili. Ang katawan ay marunong gumanti kapag inaalagaan. Maaaring hindi agad-agad, pero sa bawat linggo ng tamang pagpili, mas lumalakas ang iyong mga kasukasuan at mas gumagaan ang pakiramdam. At huwag mong kalimutan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming lolo't lola ang dumadaan sa parehong hirap, pero kaya nilang magpatuloy dahil pinili nilang magbago. Isipin mo ang apo mong nag-aabang na makasama ka pa sa paglalaro. Ang pamilya mong gusto ka pang makasama sa mga okasyon at ang sarili mong pangarap na makalakad ng walang iniindang sakit. Lahat ng iyon ay posible kung magiging seryoso ka sa pag-iwas sa mga pagkaing nakakasama sa rayuma at arthritis. Alam kong may mga araw na mahirap, may mga oras na matutukso ka, pero tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay nagpapatuloy ka. Kung minsan madapa ka, bumangon ka ulit. Kung minsan makakain ka ng bawal, huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Balik ka lang ulit sa tamang landas kinabukasan. Ang kalusugan ay hindi karera kundi paglalakbay. At bawat hakbang pasulong ay mahalaga. Kaya ngayong natapos mo na ang video na ito, gusto kong ipaalala sa iyo. Ikaw ay may kakayahan pa ring baguhin ang kalidad ng iyong buhay. Hindi mo kailangang magtiis na lang ng kirot. Hindi mo kailangang hayaan na ang arthritis ang magdikta kung paano mo gugulin ang natitirang panahon mo. Ang kapangyarihan ay nasa kamay mo. Sa bawat desisyon, sa bawat pagkain na pipiliin mo, at sa bawat hakbang na gagawin mo para sa sarili mo. Bago tayo magtapos, gusto kong marinig mula sa iyo. Anong bawal na pagkain ang pinakamahirap mong iwasan? At anong alternatibo ang handa mong subukan simula ngayon? I-comment mo sa baba dahil gusto kong malaman kung paano ka makakatulong sa sarili mo at baka makatulong din sa kapwa seniors na nanonood ng video na ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang pindutin ang like button dahil malaking bagay ito para maabot pa ang mas maraming lolo't lola na kailangan ng kaalaman na ganito. At kung gusto mo pang matutunan ang mga sikreto ng tamang pagkain, natural na lunas, at mga payo para humaba ang buhay kahit edad 70 or 80, siguraduhin mong mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kang updated. Tandaan mo, bawat araw ay panibagong simula. Ang bawat pag-iwas sa maling pagkain ay dagdag hakbang patungo sa isang mas magaan, mas malakas at mas masayang buhay. At higit sa lahat, ito ay regalo hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa mga taong nagmamahal sa iyo. Kung narating mo ang dulo ng seryeng ito, ibig sabihin ay tunay kang seryoso sa pag-aalaga ng sarili. Kaya para malaman kung nandito ka hanggang sa huli, comment, Rayuma Goodbye na sa baba.